lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po muli sa ating mga minamahal na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Isa na naman pong pagkakataon pinagkaloob sa atin ng Diyos na tayo po ay mabusog sa kanyang gintong butil ng salita ng buhay. Tayo po muna ay dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalanginan. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Father God, in the name of Jesus, thank you so much for your faithfulness, for your mercy, for your grace, for all the blessings that you have poured to each and every one of us. Panginoon, salamat po sa mga pagpapala na patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa, maging sa aming mga minamahal na taga-subaybay. Spiritual na pagpapala, physical, mental, emotional, maging material at financial na pagpapala na ipinagkaloob mo. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. Salamat po sa kabila ng aming pagkukulang, patuloy kayo pong nagmamahal sa amin ng walang anumang kondisyon. Salamat po, mabuting Diyos. Ito po aming dalangin. Banal na Espiritu Santo, kayo po ang siyang aming banal na panauhin sa programang ito. Kayong maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa aklat po ng Biblia sa Tagalog po, Ganap na Buhay Biblia. Sa aklat po ng awit, kabanatang 1 mula talatang 1 hanggang 6. Sabi po rito sa chapter 1 verse 1, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundin niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang ang taong laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Verse 2, nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Verse 3, katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Amen. Verse 4, ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Verse 5, ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Verse 6, last verse, ang taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. No, salamat po sa salita ng Diyos. Mapalad po sa verse 1, mapalad daw po ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundin niya ang kanilang payot maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ito po sa ating pagpapahayag o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit sa ating mga kaibigan, kilala nila yung dati nating pagkatao, pag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, parang wala lang, di ba? Pagtatawanan tayo dahil ang nakikita po nila yung dati nating buhay. Talagang ganun po pay for the price. Sabi nga po, talaga pong nangyayari. Subalit, hindi po tayo dapat tumigil. Dahil sabi ng Diyos, mapalad daw po tayo. No? Ibig sabihin, kahit tinatawanan, hindi tayo iniintindi, okay lang, ipag-pray natin po sila dahil ang gumagawa po ng himala, hindi naman tayo. Ang Panginoon Diyos po na siyang ating pinaglilingkuran. Tunay na pinaglilingkuran. At sabi po sa verse 2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. No, para po yung kay Josue. No? Yung chapter 1, verse 8 and 9, dili-dili mo ang aklat na ito, araw at gabi, upang ikaw ay magtatagumpay. Ito po yung salita ng Diyos. Nagagalak po ba talaga tayo pag binabasa natin to? Baka tayo po ay parang for compliance. No? For compliance in the sense na oras na ng pagbabasa ko ngayon.
Wala akong masama doon. Kaya lang po, nakakalungkot doon kung wala tayong nararamdamang kagalakan sa ating pagbabasa, para lang po tayo nagbabasa ng ordinaryong aklat o libro. Dapat po may kagalakan tayong habang binabasa po natin, meron tayong excitement. Amen po ba? Dahil sabi niya po, nagagalak siyang lagi, magsaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay makatitiyak na magtatagumpay. Ganun po. Nagtatagumpay daw po ang isang tao kung siya ay palaging may kagalakan na nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Hindi lang kagalakan, higit sa lahat, ito po ay kanyang isinasapamuhay. Yung pong kanyang binabasa, sinasabi, aklat ng ang salita ng Diyos ay kanya pong isinasabuhay. Nakikita po ng marami. Alam niyo po, sa totoo lang, pag tayo po ay mananampalataya, ang mundo ay lagi nakatingin sa atin, sa ating sasabihin, sa ating kinikilos, sa ating gagawin. Hinihintay po tayo magkamali. Ganun po talaga. Pero mag-ingat po tayo dahil yun nga po, tayo po ay liwanag. Kung tayo po ay liwanag, mag-ingat po tayo na baka tayo ay kumukuti-kutitap na liwanag. Baka po magdilim, aandap-andap. Ano po ibig sabihin? Humihina na po. Yung langis natin sa lampara, nagkukulang na. See to it, be sure na yung ating pong lampara ay palaging puno. Ano po ibig sabihin nun? Lagi pong nag-aalab ang Espiritu ng Diyos sa ating puso. Dahil po sa salita ng Diyos, ito magbibigay sa atin ng alab, ng kalakasan. Kailangan po mga watchmen po tayo, magbantay. Magbantay na kung saan, bantayan natin ang ating puso, bantayan natin ang ating buhay. Upang ang Panginoon Diyos ay malulugod sa atin, katulad natin ng halaman nakatanim sa batisan. Kahit po dumating ang problema, ibig sabihin, hindi po tayo natatangay na anumang problema. Yun po ibig sabihin nito na ang katulad isang punong kahoy sa tabing batisan. Kahit na ano pong tindi ng mga dumarating sa ating pagsubok, mananatili tayong may kagalakan dahil alam po natin, Diyos ang tumutulong sa atin. Ang sinisimbolo ng Diyos po rito ay yung batisan na ang tubig kailanman ay hindi nauubusan. At sinabi po ito, ngunit iba ang masamang tao, ipa yung kawangis. Siya ay natatangay at napapadpad kung hangi imihip. Yun po, pagka nangyari yung problema sa isang tao na wala siyang Diyos na kinikilala o kilala man niya, ngunit wala siyang relasyon sa Diyos na sinasabi niya at yung isineshare natin sa kanya, iisang Diyos naman, subalit magkaiba. Yung isa malungkot, yung isa may kagalakan. Sino yung malungkot? Yung naniniwala sa Diyos pero hindi naman siya nananampalataya at hindi niya sinusunod ang anuman kautusan at kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi po Matthew 6:33, seek first God, His kingdom and His righteousness. Kailangan hahanapin po natin ang kaharian at ang katwiran ng Diyos para may kagalakan po tayo. At sa kahulihan po, ang taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang nag-iingat, ngunit kailanman ang masasama ay napapahamak. Kita po natin, nakakalungkot. Kaya po, magkaroon po tayo ng compassion. Tulungan din po natin yung mga kaibigan natin, yung mga tao sa paligid natin, na sila man din po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos na ating sinasamba at dinadakila, upang sila man din po mabahagian natin ang pag-asa, kagalakan, umagos din po sa kanilang buhay ang kagalakan na nagmumula sa ating Diyos na siyang matagumpay. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Muli, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa tinuran mo pong salita at itinuro sa amin na sino nga po ba ang tunay na pinagpala. Na ang tunay na pinagpala ay ang taong patuloy na sa iyo'y naniniwala, patuloy na nakikipagniig, patuloy na nananampalataya, nagtitiwala na kailanman, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan, hindi po kami matatalo ng anumang bagyo na mga pagsubok dahil kayo ang aming pundasyon, ang tunay na bato na aming kaligtasan, kailanman na hindi matatangay ng anumang ihip ng bagyo ng problema. Maraming salamat po. Nawa po, minsan nadulutan po tayo ng kagalakan, nadulutan tayo ng kalakasan sa mga salitang naibahagi po sa atin sa araw na ito. Huwag po natin laging kalilimutan. Again, dilihin po natin ang salita ng Diyos araw at gabi upang tayo daw po ay magtatagumpay
sa ating buhay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.